Iwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Hingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumirin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, ang ating pag-asa at buhay. Sa araw na ito, ating ring ginugunita ang kapistahan ni Santa Rosa de Lima. Hilingin natin sa Kanya, tulungan tayo mahalin ang ating krus, mahalin ang ating kapwa, upang sa gayoy tunay natin matanggap ang buhay na walang hanggan. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa de Lima ay mag-alab sa iyong pag-ibig, ano pat nilisan niya ang tanang bagay sa daigdig, upang tanging para sa iyo makapamuhay ng may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami nawang tumatahak sa iyong landasin ay makalakap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna pong lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yaong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang ang nakakaalam, Panginoon." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon. Ito ang ipinasasabi niya. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nila ako ang Panginoon. Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay.
Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, tawagin mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mo ang ipinapasabi ko. Hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay." Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa, lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga't magpahayag ka, sabihin mong ipinapasabi ko, bayan ko, ibinubukas ko ang inyong libingan, ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyo ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na ako ang Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, bayaang magpuri, yamang ng ligtas sa tulong ng poon. Sa sariling bayan, sila ay tinipon, pinagsama-sama, silangat, kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglumagak sa ilan ng dako at dooy nanahan sapagkat sa lungsod ay wala ng lugar silang matitirhan, wala ng makakain, kaya't nangagutom na uhaw na lubha. Ang katawan nila'y naging lupaypay, labis na nanghina. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang sila'y magipit ang Panginoong Diyos, sila'y tumawag, ay dininig naman sa gipit na lagay, sila'y iniligtas, inialis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan, tuwirang dinala sa payapang lunsod at doon tumahan. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Kaya dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas, yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan at nangugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Magsitayo po tayong lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Panginoon, ituro mo na iyong landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Hallelujah, Hallelujah,
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ng mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na naisumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno, dito sa tahanan ni Jesus Nazareno. At natatandaan ko po nung ako'y nagpunta rito, ang una ko pong sinambit bilang pagninilay ay ang salitang pagkakataon. Lahat po tayo ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. Ngayon lang, ginising tayong lahat. Natitiyak ko, meron nung hindi nagising ngayon. Hindi lang dahil inaantok pa o gusto pang matulog. Meron nung hindi nagising na ngayon sa ospital o maging sa sariling tahanan dahil binawian na ng buhay. O meron mang gising ngayon pero hirap nang magpatuloy at marami ng mga tubo sigurong nakakabit. Pero tayo, tingnan mo nga yung katabi mo, gising ba? Tayong lahat ngayon, gising pa. Dahil isa lang ang ibig sabihin niyan at pinapunta ka pa dito sa Quiapo. Ibig sabihin niyan, binibigyan tayong lahat ng pagkakataon ng Diyos. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, may pagkakataon pa. Kaya sabihin mo sa kabila naman, manalig ka sa Diyos. At ang naniniwala na may pagkakataon pa at ang nagsasabing nananalig sila kay Jesus Nazareno, pakita nga natin, gising talaga tayo. Itaas ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Ayan, gising na gising nga kayo. Kahit alas 5 na ng umaga. Lahat po tayo binibigyan ng pagkakataon. Hindi nauubusan ng pagkakataon ng Diyos. Siguro nga, parang hindi malinaw ang nangyayari ngayon sa buhay mo. Siguro nga, hindi ka lang parang kanina tinatamad bumangon, kundi maging sa buhay mo, parang wala ka ng kalakas-lakas, kagana-ganang magpatuloy, lalo na't dahil maraming mga pagsubok at dagok sa buhay. Pero, gaya nga ng sabi ko, ang Diyos natin, Diyos ng pagkakataon. Kaya nga, nung ako'y sinabihan pupunta rito, sabi ko po, ito'y pagkakataong ibinibigay sa akin ng Diyos. Pagkakataong lalong maglingkod, pagkakataong lalong manalig, at sa 2 taong kong pakikisalamuha po, lalo na sa inyong mga deboto, tinuruan niyo po ako
ng tunay na pag-asa, tunay na pagsusumikap, pagsasakripisyo, at pagkapit kay Jesus Nazareno. Kung alam nyo lang po, kapag nakikita ko kayo, umulan man o umaraw, at alam ko pag nakita ko ang mga pagmumukha ninyo, alam kong may mga pinagdadaanan kayo, pero nandito pa rin kayo, nandito tayo, sapagkat naniniwala tayo, laging may pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Amen? At dahil may pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, ibig sabihin nito, ikalawa, may pag-asa sa buhay. Pag may pagkakataon, may pag-asa. Kaya nga't narinig natin sa unang pagbasa, si Ezekiel, sinabihan ng Diyos, ito yung mga kalansay. Sa tingin mo ba, mabubuhay pa yan? Kung kayo, nakakita kayo ng mga kalansay, tingin nyo ba mabubuhay pa yan? Tinanong si Ezekiel ng Diyos, ano sa tingin mo? Mabubuhay pa ba yan? Sa mata ng mundo, ang sasabihin, syempre hindi na, kalansay na eh, buto na eh, wala na yan. Pero anong sabi ni Ezekiel? Kayo po lamang ang makakaalam, Panginoon. Sa makatuwid para kay Ezekiel, sa iyong kamay, Panginoon, may pagkakataon pa, may pag-asa pa, kahit mistulang patay na at imposible. Hindi po ba ganun tayong lahat ng mga deboto? Kaya tayo nandito pa. Kaya tayo walang sawang lumalapit sa mahal na pong Jesus Nazareno. Para bagang sinasabi natin sa Kanya, kayo po lamang ang nakakaalam, Panginoon. Opo, Panginoon, ang hirap-hirap na ng buhay. Parang hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Pero kayo lang po ang nakakaalam, Panginoon. Hindi ko alam kung itong buhay namin mag-asawa, itong buhay naming pamilya ngayon, magkakasundo pa ba kami? Itong mga anak ko, magbabago pa ba to? Magsusumika pa ba sila? Hanggang ngayon, sa akin pa rin sila aasa. Mapapatawad ko pa rin ba sila? Mapapatawad pa rin po ba ako? Panginoon, kayo lamang po ang makakaalam. At dahil nga, dinala tayo dito ni Jesus Nazareno, alam bagay sinasabi niya sa atin, may pagkakataon pa, may pag-asa pa. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, huwag ka mawalan ng pag-asa. Huwag ka mawalan ng pag-asa dahil ang Panginoon natin laging may pagkakataon na ibinibigay sa atin. Siguro nga, hindi pa ganun kadali. Hindi pa ganun kalinaw ang solusyon. Pero katulad ng pinakita kay Ezekiel, nung sumunod siya sa Panginoon, nung ipinagkatiwala niya sa Panginoon, anong sabi sa unang pagbasa? Yung mga kalansay na buhay, na numbalik. Ito ang mabuting balita, mga kapatid. Ito ang himala na laging ibinibigay ng mahal na pong Jesus Nazareno. Huwag lang tayong mawalan ng pag-asa sa Kanya. Pagkakataon, pag-asa, at huli, pag tayo da'y binigyan ng pagkakataon, pag tayo da'y napuspos ng pag-asa, hindi rin tayo nauubusan ng pag-ibig. Pag nag-utos ang Diyos, pag nagsabi ang Diyos, hindi lang siya nagbibigay ng pagkakataon, nagbibigay din siya ng lakas at biyaya. Kaya nga, nung tinanong si Jesus Nazareno, ano ang pinakamahalagang utos? Anong sabi ni Jesus Nazareno?
ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Ibigin mo ang iyong kapwa. Kapag tayo daw ay binibigyan ng pagkakataon, binibigyan din tayo ng pagkakataong umasa at umibig. Gusto niyo raw pong makita ang himala ng Nazareno? Gusto niyo raw makita ng mas malinaw ang solusyon? Huwag kang mapagod umibig. Lalo na sa Kanya. Huwag kang mapagod maniwala na mahal tayo ng Diyos. Huwag kang sumuko sa pag-ibig ng Diyos. Yun ang una niyang gustong sabihin sa atin ngayon. Bago pa niya tayo utusang umibig, gusto muna niyang sabihin sa atin, iniibig kita. Pag tumitingala po kayo sa Pong Nazareno, yun po ang una niyang gustong sabihin sa ating lahat. Iniibig ko kayo. Naiintindihan ko kayo. Sinasamahan ko kayo. Kaya nga't binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Kaya nga't inuudyo ko kayong huwag mawalan ng pag-asa. Kaya nga't inuutusan ko kayong magmahalan gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Kahit na may krus tayong lahat sa buhay. Alam niyo po, ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Rosa de Lima, ang ikalawang o sekundaryang patrona ng Pilipinas. Simpleng tao lang po si Santa Rosa de Lima. Bagamat nakasuot madre siya, kung tutuusin po, siya isang laiko na katulad ninyo. Isang dalaga na namanata. Maganda po siya, galing din siya sa maayos na pamilya, pero tinalikuran niya ang lahat. Alang-alang sa pag-ibig ng Diyos. At alam niyo po, ang sabi raw ni Santa Rosa de Lima, ang hagdanan natin sa langit, ang tanging hagdanan na makatutulong sa atin makapanik sa langit, alam niyo raw ang hagdanan sa langit? Ang krus. Krus ang hagdanan sa langit. Kaya nga't bagamat may krus sa buhay, hindi siya nawalan ng pag-asa at pag-ibig. Sapagkat alam niya, maging ang krus, pagkakataon na galing sa Diyos. Kaya kung meron kayong pinapasang krus ngayon, tingnan nyo na lang ang Nazareno, hindi siya naiiba sa atin. At ngayong araw na ito, sinasabi ni Santa Rosa, huwag mong bitawan yung krus na yan. Huwag mong itsa. Huwag mong ilayo sa'yo. Sapagkat yung krus na yan, kung iyong lalakipan ng pag-asa at pag-ibig, yung krus na yan, ang magiging pagkakataon mo, hagdanan mo, para lalong mapalapit sa Diyos, para lalong makita ang himala at biyaya, para lalong matulad kay Jesus Nazareno. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami sapagkat wala po kayong sawang binibigyan kami ng pagkakataon sa buhay. Huwag po sana namin ito kalimutan, ang iyong pagkakataon, upang sa gayoy lalong mag-alab ang aming pag-asa sa buhay. Ang iba po sa amin ngayon, pagod na, nalilito na, nahihirapan na. Pero nandito po kami sapagkat alam po namin, kayo po lamang ang nakakaalam. Kaya nga't, mahal na pong Jesus Nazareno, ang bawat pagkakataong ibinibigay niyo po sa amin,
lalong pag-alabin ang pag-asa at pag-ibig sa aming puso upang sa gayoy maging ang krus, maging pagkakataon at hagdanan namin sa langit. Mahal na pong Hesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, ihayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoon Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Ihayag natin ang ating mga panalangin na may pag-ibig sa ating kapwa, tulad ng ating paggalang at pagpipitagan sa ating mga sarili. Ang ating tugon, Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway umakay ng mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namumuno sa atin, naway gawing gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga tahanan, naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos kung saan ang bawat isa'y natuturuang kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu, tayo'y naway magkaroon ng matinding habag sa mga may sakit at sa mga matatanda. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Tahimik nating idulog ay pa nating kahilingan. Panginoon Diyos, ibininyag mo sa amin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng iyong mga utos. Ngayong aming dinadala sa iyong aming kahilingan, bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ay iyong mga utos. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-ayin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan,
Ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Rosa de Lima, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat daw ang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nilang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingan aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, Santa Rosa de Lima, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Lagi tayong may pagkakataon sa pag-ibig at pag-asa sapagkat ang ating Diyos ay ating Ama. Kaya buong giliw tayong umawit ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Karat ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat.
Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating pag-asa at pag-ibig. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Rosa de Lima upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, ang mga nagdadala ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang simbahan ng Quiapo ay laging tumutugon. Isa sa mga unang tumutugon kapag may sunog, may baha, may kalamidad, at kahit walang sakuna, regular po tayo buwan-buwan tumutulong sa mga parokya at kumbento na may programa para sa mga mahihirap. Sapagat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Hindi nauubusan ng pagkakataon ng Diyos sa atin. Kaya wag din tayong maubusan ng pag-asa at pag-ibig sa buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasawang ka namin. Ipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas
Ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sabisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.